Hey guys, automatic transfer switch. May nagtanong nito guys sa Facebook tsaka sa YouTube. Paano daw ang wiring diagram ng automatic transfer switch? No? So, let's see. Okay guys, nandito tayo sa whiteboard. Dinrawing ko lang ng simple yung ating automatic transfer switch. So, ang basic construction niya is may knob sa gitna and then may parang dalawang circuit breaker yan sa magkabilang dulo. Then meron nakalagay na letter N para sa normal power and letter R para sa emergency power. Ngayon, paano ang wiring connection natin sa circuit breaker? So, yung mga nag-off grid, so depende yan sa capacity ng inyong na harvest, no? Kung gagawin nyo siyang emergency or normal power. So, kung masyadong malaki yung off grid mo, so karaniwan yun yung ginagawa nating normal power. And kung masyado namang maliit lang yung battery, is ginagawa mo na lang siyang emergency power, no? And itong distribution utility guys, ito naman yung Meralco natin, no? DU ang initial na lang nalilagay natin. So, yung sample natin dito is gagawin nating normal power yung ating solar inverter, and gagawin nating emergency power yung ating distribution utility. And then, sa baba, yung connection niya is para naman sa load. So, paano yung connection niya guys? So, ano lang siya. Sa itaas, walang problema guys. Kasi sa itaas is, tutok lang yan guys. So, i-connecta mo lang yung live sa live. No? Live sa live. And neutral sa neutral. Yan. And then sa baba naman guys is, ang goal kasi natin is anong source man siya, kaya niyang saluhin yung load na nasa baba natin, no? So ang unang gagawin natin sa baba na wiring is kailangan pag-connectay natin yung dalawang live terminal. Yan. Then yung neutral terminal, pagko-connectay mo rin. Yan siya guys. Pag na-short na yan, ibig sabihin guys, anuman ang load sa baba is masasalo niya kung kokonekta siya dito sa live and neutral. Ngayon, ang tingin ko, kaya may nagsabing nalilito sila, kasi nalilito sila kung saan i-connecta yung load nila. Kung dito ba, sa side na to o dito. Eh since naka-short na yan guys, any terminal, pwede kang kumonekta. Pwede mo i-connecta yung load mo. So, pwedeng dito siya, no? Dito ka connecta. Yan. Then, yan. Pwede dyan, guys. Pwede sa normal power tayong kumonekta. Kasi short na sila eh. No? Short na yung dalawang live. Short na rin yung dalawang neutral. So, any side, pwede kang kumonek. So, kung ayaw mo dyan, doon ka sa kabila, kagaya ng ginawa ko. Depende kasi yan, guys, sa ano eh, depende kasi yan sa circuit nyo, no? Kung sa mas nyo preferable na i-connect siya. Kung yung wiring nyo is gawing kanan lahat, edi sa gawing kanan nyo i-connect, no? Para hindi labat yung linya nyo. Yan. So yan lang guys, napakasimple ng wiring ng ating automatic transfer switch. Okay guys, ito na yung ating actual na automatic transfer switch. So yan yung wiring niya guys, no? Sa taas papansin nyo, dyan yung ating source, no? Dalawa yung source natin. So, kung nag-off grid kayo, karaniwan dito nyo nilalagay yung galing sa inverter nyo. Then, dito nyo nilalagay naman sa kabilang side yung galing sa Meralco. And then, sa baba, which is yung ating load connection na, bago nyo i-connect yung load, kailangan i-short nyo muna yung kanyang live and neutral terminal, no? So, magka-connect silang dalawa. Ibig sabihin kasi, para kahit saan galing yung source nyo, makakakuha, masasahod ng load nyo, no? Kaya sino-short natin muna sa baba.
So itong wiring na tong parang U, yan yung pang short natin. And then itong bumaba na to, sabi ko, pwede kayo mamili. Itong bumaba na to is papunta na to sa load nyo, no? Kung ano man, kung outlet yan, kung mismong appliances, no? Pwede ito, yung option nyo to guys, no? Kung saan nyo ilalagay itong wiring na to. Pwede sa kaliwa, pero pwede sa kanan. So importante lang, merong wiring na naka-short sa gitna, no? To short the live and neutral terminal.